Ang multo sa bahay ni Lola. Si Ana ay isang dalaga na lumaki sa Maynila. Noong bata pa siya, tuwing bakasyon ay pumupunta siya sa bahay ng kanyang Lola Maria sa isang maliit na bayan sa probinsya. Matagal na niyang hindi napupuntahan ang bahay na iyon simula nang pumanaw si Lola Maria 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayong taon, napagpasyahan niyang bumalik upang alalahanin ang masasayang alaala at ayusin ang bahay na napabayan na. Pagdating ni Ana sa bahay, ramdam niya ang bigat ng kalungkutan. Ang bahay na puno ng saya noon ay tila nagiging malamlam at malamig. Inayos niya ang mga gamit, nagwalis, at nagpunas ng mga alikabok. Nang gumagabi na, napansin niyang tila may kung anong kakaiba sa paligid. Naririnig niya ang mga yapak ng mga paa kahit siya lang ang tao sa bahay. Siguro'y pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Natulog na siya ng maaga. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Ana sa ingay ng mga kalansing ng kubyertos mula sa kusina. Bumangon siya at dahan-daang lumakad patungo doon. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang nakabukas ang cabinet at mga plato at baso ay nagkakalat sa mesa. Walang hangin dito, paano nagkagulo ang mga ito? Tanong niya sa sarili. Pikit matang inayos niya ang mga ito at bumalik sa kwarto, subalit pagdating niya sa kwarto, nagulat siya nang makita niyang may nakasulat sa salamin, "Umalis ka na, Ana." Nangilabot siya at agad lumabas ng kwarto. Nagsimula siyang magdasal at pumikit ng mahigpit. Nang muli siyang damilat, wala na ang sulat. Imahinasyon ko lang siguro, pinalakas niya ang loob niya. Kinabukasan, pumunta si Ana sa bayan upang bumili ng kandila at magpabless sa simbahan. Doon niya nakilala si Aling Rosa, ang matandang nagbebenta ng kandila. "Iha, parang ikaw ang apo ni Maria, ano?" tanong ni Aling Rosa. Tumanggo si Ana. "Alam mo ba ang kwento ng bahay niyo?" tanong ng matanda. "Kwento po." "Ano pong kwento?" Isang tanong ni Ana. "Matagal ng kwento yan. Sinasabing may itinatagong lihim ang bahay niyo. Noong panahon ng mga Kastila, naging taguan daw iyon ng mga revolusyonaryo. Marami ang namatay doon, at hanggang ngayon, hindi raw matahimik ang kanilang mga kaluluwa." Kwento ni Aling Rosa. Biglang kinilabutan si Ana. Pag-uwi niya sa bahay, sinigurado niyang may ilaw at kandila sa bawat sulok. Sa gabing iyon, muli niyang narinig ang mga yapak at kalansing ng kubyertos. Pero mas malakas at mas malinaw. "Pakiusap, sabihin niyo kung ano ang kailangan niyo." Sigaw ni Ana. Sa isang iglap, nakita niya ang anyo ng isang lalaking duguan. "Tulungan mo kaming matahimik," sabi ng lalaki. "Hanapin mo ang mga buto namin sa ilalim ng lumang puno sa likod ng bahay." Kinabukasan, nagdala si Ana ng mga kasangkapan at hinukay ang lupa sa ilalim ng puno. Doon niya nakita ang mga buto at mga lumang kasuotan. Agad siyang nagpaalam kay Aling Rosa at tumulong ang simbahan na mabigyan ng tamang libing ang mga labi. Simula noon, tumigil na ang mga kababalaghan sa bahay. Bumalik ang dating sigla at saya ng bahay ni Lola Maria. Si Ana, bagamat kinilabutan sa karanasang iyon, ay nakaramdam ng kaginhawahan dahil natulungan niyang matahimik ang mga kaluluwa.